Romans 4:17. Romans chapter 4, verse 17. As it is written, I have made thee a father of many nations, for them whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Call it those things which be not as though they were. Sa laing version na, call it those things which be not as though they are already existing. Call it those things which be not as though they are already existing. Kana nga verse, bugat kay nagdating when we talk about faith, kay ang practical na ko nga definition, ang scriptural na ko nga definition sa faith is mao ni. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang practical na to nga definitions pagtuo is faith is the ability to see things that don't yet exist. Faith is the ability to see things that don't yet exist. Meaning say, nakay nakita, nawa makita sa uban. Sa imuha, klaro kaayo. Okay? So, tiwaso na ko ang akong message, mga igsuon, about making a living versus designing a life. So, atong tutukan ron, ang punto na ko nga nabiyaan ako last Sunday about designing a life. Okay? So, sa Isaiah 46 verse 10, giingon po pagsulti diha, He sees the end from the beginning. Klaro kayo, nakita niyang katapusan, diha pa lang sa sinugdanan. Okay? So, ako balikon. Nakita ni mugmayang katapusan, diha pa lang sa sinugdanan. No, kinipurtiragyong simpula ani nga mga bersikulo, pero imo ning pamalandungan, o i-apply nimo in all areas imo kinabuhi, wala joy katarungan nga ang usa ka Kristohanon nga nakaila sa Dios through Jesus Christ magkalisod-lisod. Wala joy katarungan. So, maghinungdan lang nga magkalisod-lisod ta, samok masutag nagkalain-lain problema tungod ra gyud sa pagka-religious. So it's about time to wake up and realize, ako nagikaingon sa akong mga past messages, na we have to remember and realize that what happens to us does not determine the quality of our life. What happens to us does not determine the quality of our future. The quality of our future and the quality of our life, it is not being determined by the things that is happening in our life. Then, mangutana mo sa ako, unsa man day nag-determine sa akong future, pastor? Unsa man day nag-determine sa quality sa akong ugma? It's what you do to your circumstances right now. Take note, ha? It's what we do to what is up. It's what we do to what is happening to us. That one determines the quality of our future, and that one determines the quality of our life. Mauna siya mo'y angay na to, yun diyang tutukan yung maayo. Nga once makakita taan na nga kita natay responsibilidad. Sahay manggod, ang extreme manggod sa churches is, ang ekstrema, ako nakita nga extreme sa churches, grabe kita nakahammer sa sovereignties, Ginoo. Tuk-tuk tak may kontrolado sa Diyos tanan. Sige taghamig may to the point nga na-strip ang tao sa iyang kaugalingong responsibilidad. Na wala ko maghisgot og kaluwasan na, kay kanang kaluwasan, wa gyud tay responsibilidad diha. When we talk about salvation, iyaha gina tanan. Gikan sa pagsugod hangtod pagtapos ana, iyaha gina. But when we talk about overcoming life, when we talk about realizing abundant life, when we talk about overcoming life, realizing abundant life, experiencing God's promises nga naas word. Nay daghang promises nga naas Bible, conditional. Conditional. Daghang kay promises nga naas Bible conditional. Sa ating pasaputan ng conditional, pastor. You really have to do your part of the contract. Ngano napakyas man ka? Ngano napakyas man ta? Because we don't do our part of the contract. Siya, faithful siya. Kita, ang problema na to ay nilihis man kasi ang plano. Di wa ka ka-experience ang presensya, wa ka ka-experience ang grasya. So, balik ko, ang sa churches man godron,
kung di ta ma-deliver aning gitawag nako nga pagka-religious, di ta kakita sa atong responsibilidad. Dire po speakers, kini pong gitawag nato nga mga atheist, gi-assume na lang po nila, tanan nilang responsibilidad. And yet, dili po kumusulti nga sayop sila, pero extreme. Both sides are extreme. Extreme ning atheist, extreme po ning mga religious nga tao. Again, balikon ako, there's a middle road that we need to follow. Middle path that we need to follow. Nasto nga. Una, sa atong kinabuhi, we really need to pay attention to the voice of God that is within us. Nga naman, maumanay mubutang sa saktong balanse sa tanan natong decisions kinabuhi. Okay? So, balikon ako, ningon ko, few Sundays ago ni anak ko nga, what happens to us does not determine the quality of our future. What happens to us that does not determine the quality of our life. What we do with what is happening to us, that one determines the quality of our future and of our life. So, ang keyword diri is what we are doing right now. Unsay imong gibuhat ron. Now, karon, atong ang key phrase diri is what we are doing right now. Di mo ka pwedeng magpataka og trabaho ato po ng sintiduhon, lintihan natong word of God o klaro, ug unsay angay natong buhaton. Okay? So, lintihan natong bayo, kay di mo po pwede magpataka kang trabaho. Di mo po pwede. So, atong tan-aw sa word of God, unsay angay natong buhaton, which is related sa word of God. Now, una sa tanan, balik ko nako, Jeremiah 29:11. Okay, pali kong basa sa iyong Bible. Jeremiah 29:11. Kaya ko mahibalo sa mga nauna, na yung nauna ko alam na ninyo, nagalingon sa Jehovah. Mga nauna sa pagbigahin, dili sa katautan. Hatag ka ninyo paglaog sa inyong ugmaon. Sa English, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Okay. Jeremiah 29:11 in IB I have plans for you, for I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to prosper you. Now, kining pag-prosper sa Ginoo three areas ni. I-prosper ka spiritually, i-prosper ka intellectually, i-prosper po ka physically. In other words, ang prosperity sa Ginoo magsugod spirit, soul, and body. Di man po pwede nga i-prosper lang ka sa Ginoo. Spiritually, niya ang imong soul nimo kuwangas knowledge, kuwangas kibalo, kuwangas wisdom. Di po pwede nga di kanya i-prosper physically. Bata pa kay ka, dako na kagtiyan, unya high blood na ka, daghan na kay, di man na prosperity, poverty man na para sa kuha. Nga naman, nagkuwang kas kay balo, muna na yung anak ka, katanaw na itong mga katiguangan ka ni Adto. Why diabetes? Uy, why high blood? Uy, pero ano mo na nagdaga naman na ron? Lifestyle, diseases. Balance kita in all areas, okay? So, balik ko na ko, ang prosperity is Ginoo, spirit, soul, and body. Now, balik ta siyang giingos Jeremiah 29:11. So, isulti sa Jeremiah 29:11, mo ni, I have plans for you, plans not to harm you, but to prosper you. So, na siya plano. Take note ha, na siya plano. And His plan is to equip us. His plan is to equip us. His plan is to prosper us in all areas. Ayag yung kalihis niya. Ang iyang plano niya is to prosper us in all areas. Now, karon, unsa man nimo pagpasiguyon sa imong kinabuhi, how will you realign yourself to God's plan? How will you reposition yourself to God's plan so that we will reap the benefits of His plan toward us? Unsa man nimo? Naatong tanaw ng Word of God. Direta man og God's Word of God. Okay. Isaiah 46:10, He sees the end from the beginning. Nakita niyang katapusan, diha lang sinugdanan. Romans 4:17, call it those things which be not as though they are already existing.
So, call it those things which be not as though they are already existing. Again, I connect it to my definition, practical definition of what faith is. Faith is the ability to see things that don't yet exist. Mao na pagtuo. Nya karon, gitawag man tag mga tao nga pagtuo, people of faith. Naunsa naman itong kinabuhi? Balikon ako, again, ang pagtuo sa religious nga mga tao, wa gyud sangputan. Ano man, sa dihang nagkalisod-lisod, pangutan-on, by faith, mangguning ako, Brad, Pastor, by faith, mangguning, nakunsa naman tao na, kung by faith ka, ano nagkalisod-lisod man ka, di man na kabubutos, Ginoo maingon ana ka, imbes, by faith ka, ang imong lifestyle superior sa lifestyle sa gawas, not in terms of money ha, pero wasa ko magsulti nga, magkalisod-lisod ka sa kwarta ha, but in terms of faith, kinahanglan superior ka, dili ingon superior in a sense nga manghambog ka sa gawas nga, kundili ang lifestyle ni Jesus ba, ma-reflected sa imuha, ma-express sa imuha, ma-manifested sa imuha. So, naabay mystical touch ba ang imong kinabuhi nimo? Okay? So, padayon ta. Okay. Designing a life. Question, how are we going to design our life? Balik ko sa ang question na pod. Last Sunday o 2 Sundays ago, niingon ko, di man yun mo mapugnan. Moabot man yun ka 2 to 5 years from now. Moabot yun ka 2 to 5 years from now. But the question is, are you going to arrive on a well-designed destination or an undesigned one? You will always arrive 2 to 5 years from now. But the question is, are you going to arrive on a destination that is well-designed or wala ma-design? Kana. Kung ay kalibutas principles, unsaon na di mo di pag sentido. Kung di na to tanaw ng Word of God, wa yun, taghap-taghap gyud atong kinabuhi. Siguro inyo kong ingnon, bahala ng Ginoo pastor. Uy, dili na pwede. Daghan kita. Mauna itong prinsipyo, kaniadto, daghan ta ana. Unyong, uy, klaro itong kinabuhi. Kutob rin kita kakaon. Klaro hunon man na siya, Brad. Kana mo ingon kag, nindot man na siya. Pag mo ingon kag Diyos na bahala, buhata sa tagna di mo angay buhaton. So ang imo pong angay buhaton, sigunpod sa iyang giya o sa iyang pulong. Before ka musulti, bahala ng Ginoo at mga butang, ako yung malip out. Gihatag man yung katungod sa tao. Karon, naingon ang Ginoo, let us make man in our own image after our likeness and let them have dominion. Sa ito pa, nagbuhat sa kalibutan, gibutang niyang tao, giingnan niyang tao, bahala na kadiha, tagaan ti ka katungod. Nya karon ang tao, niingon po ng tao, Ginoo, bahala na ka sa kalibutan nga akong gipuy-an. Naunsa naman tao ni. Ay, nako Ginoo. Tanaw ha. Unsay gisulti niya Genesis 1:26. And God said, let us make man in our own image and let them have dominion. Katungod, kagahom, responsibilidad sa kalibutan nga iyang gibuhat o iyang gibutangan nato. Okay, naghimo sa kalibutan. Naghimo sa kalibutan na, pag human naghimo kalibutan, naghimo sa tao sama siyang dagway, gitagaan niya katungod, gitagaan niya kagahom, gitagaan niya responsibilidad, muatiman sa kalibutan. Unya ang tao, ang gibuhat, bahala na ka Ginoo sa kalibutan nga ang gipuy-an. Na di na pwede. Bahala na ka Ginoo sa kalibutan nga akong gipuy-an. Dili na pwede. Ha? Tagaan ng tag-dominion. Kana, cute siya muna, pinakabugat kayo. Abi ninyo, katuna ka, sharing kong atheist sa Masbate, siguro 15 years ago, gingnan ko niya, Pastor, mag-usap tayo. Pag-upong tunlunod tong Princess of the Orient ito. Gingnan ko niya, 15 years ago, bato ba sa bag-o lang nalunod ang Princess of the Orient, ingon sa squad, Pastor, ano masasabi mo dyan? Di ba tinuturo niyo na God is everywhere. Oo, tinuturo. Ingon na yun siya, di ba, nagturo kayo na God is love? Kontrolado yung buhay niyo? Ako, Pastor, di ako maniniwala. Sorry, Pastor, di ako maniniwala ng Diyos. Isa ng Diyos yan.
Nasa lahat ng dapit, nasa tanang dapit. Nya, God is love. Nya, kontrolado niya lahat. Hindi ako maniwala sa Diyos o pastor. Hanggang bata, matanda. Namamatay. Yan ang mga reason, pastor, na di ko maniwala ng Diyos. Ana siya, ako sa gingnan. Naabitaw siya sa tanang dapit. Love po siya. Pero wa siya mahimo. Way mahimo? Ana siya ko, way mahimo eh. Dito nakasabot naman kong dominion na itong panahon na. Nakasabot naman kong katungod, gihatag sa tao, responsibilidad, gihatag sa tao. Ano mo siya mahimo? Inko, siguro, ang perception nimo yung old-time religion. Ibang klase itong revelation ng Panginoon sa akin, Brad. So bakit? Ano bang walang pakialam ang Diyos dito, oy. Ako siyang giinan. Kung sabihin po, way pakialam ang Ginoo rin ng kalibutan na, ha? Di ba nasa sa tanang dapit? Kunya, love siya, di mo kung inuno siya pakialam. Iko bakit man? Kung gihatag na niya sa tao, kung ako siyang kung sabihin siya pa, gihatag na niya sa tao ang katungod aning kalibutan na. So, sa atong kinabuhi po, gihatag na sa Dios ang katungod sa atoa. Unsay gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi. Pagka nimo sa problema, syagit na ka, Lord, luwas ako. O see? Ingon siya sa kukang kinsam nitong si Pietong, Princess of the Orient. Inko, putan kung mo kinsa to si Pietong sa kapitan. Si Pietong sa tao. Dako to nga responsibilidad sa kapitan o sa Coast Guard. Hausan ganyan. Yung maniro. Ingon siya, nahi sa kano? Inko, wa may labot ang Diyos, aning kalibutan na, ayaw ko sultiin na apil ang, kaya kung nangin labot pang Ginoo ng kalibutan na, nalinaw na unta ni, napuno na ni kalipay, napuno na ni kalinaw, napuno na ni kadagaya. Yaw may labot ang Ginoo dire. Yung ingon siya, pasabot niyo, pastor. Yawa din nagharit ka. Di po. Kanang yawa, konsultant ka naman. Konsultant ka ng yawa. Uy, magsigira na siya. Kung na mo konsultan niya, mutsutor na siya kung sa imong buhaton sa imong kinabuhi. Tsuturan ka niya. Nagsunda ng pamaagis Ginoo. Kini ako, mo na mo ni. Wasi mahimo ning kalibutan na, kay mag-agad siya sa konsultant. Mag-agad siya sa tao nga mo implement sa iyang instruction. Kuha ko yung mga ison. So, mali ko, gihatag na niya sa ato ang katungod, gihatag na sa ato ang responsibilidad, gihatag na sa ato ang dominion, kagahom. Unya niingon po talon, bahala na kaning kalibutan na, di na pwede. So, balik ta sa word. Last Wednesday, punti minabisiharong panahon na, karon si Banaha, akong gibuhat mo sa akong schedule, gibahin-bahin lang yun ako, basta sa kabisi, ako lang yung bahin-bahinon. Nagdito kong Cebu ato Merkulis, nauli na ko gabi So, puting tingala ko, pag abot ako Cebu, grabe, mo kayo Cebu, uwan, mo kayo ni Diri, ay sige mo lang lunok ni Diring lugara. Niya, karon pagsakay na ko, kay na mga lugar nga, di kakahabal-habal, kay gauwan. Kaya kung style sa Cebu, para dali kay ko maabot sa kong destinasyon, di naman ko magtaksi. Maghabal-habal naman ko, kay dali naman kayo lusot-lusot na may mga habal-habal itong manitsits daplin. Mag-jeep ka, dugay kay ka, patay ka traffic. Mag-taxi ka, maog gihapon, traffic gihapon. Nga karon, wa may kuan, unsingan aning ang taxi, puno-puno man, kay uwan-uwan. Lakaw, wa may habal-habal, lakaw ko pa dong South Bus Terminal. Pag-abot ako South Bus Terminal, tingko di lang ko mag-bihay ron, sakay kong series. Iduka-duka mo ko series. Butang lang kong headphone, minaw ko gwali. Pag-abot og naga, napugwat ko, grabe kay remas akong kinasuluran ba, na-revelation ng Holy Spirit sa akong sud. Na-revelation ng Holy Spirit sa akong sud nga related sa itong gitun-an ron. Maog yun klaro kang gisulti sa Holy Spirit sa akong sud nga nagrema You cannot hit your target if it is not so clear. Pamalandungin nagmayo. You cannot hit your target if it is not so clear. So wag yung kay target, wag yung kay bullseye, di nimo ma-hit ang imong target kung di nimo maklaro og maayo.
So you need to see it clearly before you can hit the bullseye. Now, in other words, we need to see the end clearly before we can begin. Take note ha? We need to see the end clearly from the beginning before we can begin. Mao na'y pagtuo. Unsa may imong nakita? Ang imong nakita, naklaro ba nimog maayo? Kay kundi na nimo maklaro, deep within you, subconsciously, you will not pay the price. Balik ko na ko, kundi nimo maklaro, kundi nimo maklaro, ang katapusan, diha pala sinugdanan, you will never pay the price. Balik ko na ko ha, naipunto po gihatag ang Ginoo sa ko ani si manahang, nagrema po sa kasing-kasing, mao ni. It is so hard to pay the price. It's not easy to pay the price if the promise is not clear. Ano man? Di man ka mo commit ana 100% kung di na nimo maklaro. Ang question diri ron is you need to see it clearly before you can hit the bullseye. So faith is, balik ko na ko, the ability to see things that don't yet exist. Balik ko na ko, faith is the ability, practical nga definition na, the ability to see things that don't yet exist. Kit-an din mo. Ang katapusan, diha pa sa sinugdanan. Now, karon mangutana ko, ang kanang mag-uuma, simple ra ning illustration na, kanang tao nga nagtanom og mais, o tao nga nagtanom og humay, mugunit ka na sa daro, kuwa na siya nakita nga finished harvest. Dili na siya mugunit sa daro, kuwa na siya nakita nga finished harvest. Now, karon, kini. Naidako kay nga hotel. Dako kay hotel na tapad na to. Giunsa man na pagtunga diha kung walay tao nakakita ana nga nitunga na diha ana nga vacant area. Is it possible for a hotel, a house or a building to appear if there is no person seeing it first in that vacant area? Balik ko na ko. Is it possible for a house to appear in that particular place if there is no person responsible seeing that particular house appearing in that particular vacant area? Dili jud na mutunga. Ano man? Wa may tao nga nakakita. Nga mutunga na siya diha. Mo na gitawag na kong pagtuo. Na ba kay nakitaan? Nga imong padulngan. See? Na ba kay nakitaan nga imong padulngan? Kay kung nakitaan nimo klaro ang imong padulngan, mutikang gyud ka kay klaro man kaayo. Pero wa kay nakita, ay di gyud ka mutunga tikang. Uy. Uli na kong giingon lagi. You will never pay the price not until you see the promise so clearly. If the promise is so clear, then you will pay the price. Nakuha ko yung mga ison. Okay, karon. Ang atong nakita is transformation. Unsa may mo nakita sa imong kaugalingon? Di sa ta maghisgot sa gawas. Di sa ta maghisgot og material nga butang. Una natong tan-aw ang atong kaugalingon. Nakakita ba ka nga ikaw na usab? Nakakita ba ka nga ikaw ni improve, ni prosper spiritually, physically, financially? Nakita ba nimo nga nausab ka? Nakita ba nimo nga you are manifesting and expressing the Christ? Nakita ba nimo imong kaugalingon? Ngano man? Kay ang Yahweh kini, radical kay nga statement ha. Kay ang Yahweh sa imong kausaban, take note. Ang Yahweh sa imong kausaban, tan-aw na ko sa laing angle ha. Ayaw ko ninyong i-misunderstood ha. Kay ang Yahweh sa imong kausaban, ikaw. Giunsa nimo pagtuman ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Mo na mo ingon ko, ang Yahweh sa imong kausaban ug ang Yahweh sa imong pag-asinso, ikaw. Ang religious ana nga punto, religious nga tubag ana, ang Dios pastor siya ang Yahweh. Oh, lagi siya ang Yahweh, nya wa po nimo tumana.
Ikaw, ano yun, sabtan ninyo? O, sige, balik ta. So, ikaw mo yawi. So, sa ato pa, kung ikaw mo yawi, we have to mo lagi na akong ingon lagi sa inyo. For things to get better, we have to change. Usbo na ko, for things to get better, we need to change. Unsa may nakita nimo sa imong kaugalingon, you see in the end, from the beginning, nakita man nimo ang katapusan diha pala sa sinugdanan. Ngano man, wa man gyud kay masugdan kundi na nimo makit-an nga natapos. Balikon ako, wa gyud kay masugdan not until you will see it as complete and finished in God's sight. You cannot begin a project kung di na nimo tapuson una. Asa man nimo tapuson? Singkasin mo na una. Ipatapos nimo ang design sa Holy Spirit. Pag natapos na ganing design sa Holy Spirit sa imong kinabuhi, tan-awag may nahuman na ba? Pag nahuman na gani, sugdi. Ang tao nga magpanday, kung mag-count na siya diha sa mag-count na siya sa skilid, pangutan-o na nimo mga panday diha, mga mason, labi ng mga engineer, imo po ito. Brad, unsa man yung gibuhat niya? Tungkol siyuta, plano ko ni maghimong building diri. Pero kita tao no, daghan kita gibuhat kada adlaw, kita mismo sa kaugalingon, wa gyud tay kalibutan, asa ta padong. Wa tay kalibutan, unsa itong gipanday. Pangutan-aan gyud ang imong kaugalingon everyday. Na kay gibuhat, na busy ka. Pagka busy nimo, hunong. Pangutan-aan imong kaugalingon. Unsa may imong gipanday, Brad? Pangutan-aan imong kaugalingon, unsa may imong gipanday, Brad? Or asam ka padong, Brad? Pangutan-aan imong kaugalingon. Transformation man ka. So kung maghisgot ang transformation, a life that is displaying and manifesting the fullness of God in our lives, we should know what we are doing every day. Kinahanglan na hibaw ka, conscious ka sa imong gibuhat, sa imong kinabuhi kada adlaw. Okay? For things to get better, we need to experience change. Di man na nimo mausap ang imong palibot. Balikon ako. We cannot change our surroundings. Ang imong mausap, imo rin yung kaugalingon. So again, before nimo masugdan ang usa ka project, you have to finish it first. Akong question, nakakita ba ka sa imong kaugalingon nga na-transform? Nakakita ba ka sa imong kaugalingon nga nausab? Nakit-an ba nimo imong kaugalingon nga nausab? Nakit-an ba nimo imong kaugalingon nga na-transform? Nakakita ba ka sa imong kaugalingon nga ni-asinso? Kung nakita man gani nimo imong kaugalingon nga ni-asinso, ni progress, ni improve, then begin. Question, Pastor, asam so kung magsugod? Okay, dire makiton ta mo para mahayag mayo. Kaya di man nimo ma-design imong kinabuhi klaro, kung di nimo makit-an pug mataro ang katapusan, di nimo ma-design ang imong future, kung di nimo makita og maayo ang imong kaugalingon ug unsay planos Ginoo sa imong ha. Kaya mo na daghan kita plano nga palpak. Una na ingon ang Ginoo sa Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart, but his purpose will always prevail. Many are the plans in a man's heart, but ang purpose ras Ginoo mo ma-prevail. Kanang kadaghan sa imong plano nga nangapakyas, ngano man, you are not doing your plan according to God's purpose sa imong kinabuhi. So ang sikreto dire is you have to discover your purpose. Okay, once you discover your purpose, ang plano nimo naka-gear man na siyang purpose sa imuha. So sa plano sa Ginoo sa imuha, to prosper you in all areas. Unsay pasabutan to prosper you in all areas? Usbon kaniya. Spiritually, usbon kaniya. Spirit, soul, and body. Change yun. But again, para masabtan ninyo maayo ang message nato this morning, hindi ko pwede magdugay, balik ko sa akong illustration nga gihatag sa inyo ha before. Ni anak ko sa inyo ha. Extraordinary experiences or extraordinary experience can only be produced by an extraordinary person. Take note ha? Extraordinary experience. It is only produced by an extraordinary person. Above normal experiences can
only be produced by an above normal person. So kita, tao, na mga experiences atong palibot sa atong mga amigo, mga amiga, mga igsuon sa Ginoo, na sila mga experiences nga nindot kayo, unya gusto tang maparehas nila. And yet we don't take the time to change ourselves. We don't allow the Holy Spirit to change us. Sumunang, kutob lang tas laom. Naghaw-haw tag maayo. See? Naglaom ta, daghang kita naglaom sa Ginoo, pero ang atong paglaom sa iyop, nga pamaagis paglaom. Nga naman, balikon ako sa akong gisulti na ninyo ni aging mga simana, ni anak ko sa inyo ha. Our destination, it is not determined by hope. Our destination, it is not determined by wish and desire. Or our future, it is not determined by hope, desire, and wish. So, ang imong destination nimo, di na siya ma-determine o gitawag na itong paglaom, pangandoy o wish. No. Your destination can only be determined by direction. Now, future again. Our future cannot be determined by hope. Daghang kita diri, naglaom sa Ginoo, bahala ng Ginoo sa kung ugma, o di na pwede. Balansiho na nato, kay na extreme ana, kasagaran sa simbahan ron. Nganong way asinso ang kinabuhi, extreme. Ngano man. Now, remember this one. Our future, it is not determined by hope, desire, and wish. Our future can only be determined by proper planning. Our future can only be determined by God's plan. God's plan. Kuha ko niyo mga igsoon. So balik ko, set aside sa nako na nga line of thought ha, balik ta diha, balik ta diri sa punto nga akong giingon. Above normal experiences, para ma-nail down ako mga punto diri, mugamit ko aning duha ka statement ako. Above normal experiences can only be produced by an above normal person, or extraordinary experience can only be produced by an extraordinary person. Pugwat to na igisiman, ani aging adlaw, nag-meditate ko ba? Kung na Holy Spirit, Lord, tabangi define aning extraordinary person. Hasta simpula ra, pag-reveal sa Holy Spirit sa akong kinasulara, gisulat din ako. Usanis kabag-uhan sa akong kinabuhi ron mga igsuon. 1995 to 2011, mag-notes jud ko. Tanang insight drop sa Holy Spirit sa ako, ginotes ko na, giundang na ko na, 2011 hangtod ron, karon pa nabalik. Muna karon, awhagon ta mo, ay magsalig sa inyong memory, kay malimtan gin aniyo bisag unsa kanindot gisultis Ginoo sa inyo, malimot gyud mo tungod sa kabisi. Kinahanglan gikan karon kita tagsa-tagsa na gitay journal, natay notebook. Unsay insight, revelation sa Holy Spirit ihatag sa imo, sulat nimo. Ako nanay oras nay pizza, nay oras. Nindot kayong definition nga gihatag sa Holy Spirit sa ako. Muna karon mga ison, napaghuan mo sa kuano, magdala-dala na kuan ni ay. Nanay notes. Di magsilbi. Ayaw magsalig sa iyong memory. Ganun man, moabot yung panahon, mo palyar na mga igsoon. Para mahinumduman ninyo, pitik lang may inyong dughan. Ganun man, mutubil mo kag may kape. Samtong akong gitunan. Tubil may kape, ano mahinumdum? Tubil may kape. Alam, buto-buto na noon, dugay mo dugan. Kung di maayon yung bisyuhan, ha? Dili na maayong bisyo. Muna karon mga igsoon, lista na, kutob sa mudrap, suwat. Sumuni definition sa Holy Spirit sa kuha. Tanawa, paminaw mo mayo, hulman akong dungan. Extraordinary experience. Kung gusto ka mo-produce of extraordinary experience, you need to be an extraordinary person. Question, how do we become an extraordinary person? Di pwede para sa mga tapulan. Kay extraordinary person, mga igsoon, mauni akong definitions, extraordinary person. You need extra time to study. To be an extraordinary person, you need extra time to study. You need to read extra books. You need extra time to meditate. You need extra time to meditate and pray. You need extra time to practice the principles that you learn. You need extra time to ponder, pray, and meditate. You need extra time
to think hard. Think hard and study yourself. You need extra time, extra discipline to make it all possible. You need extra discipline to make all of it possible. Extra time to study. Extra time to read and pray. Extra time to pray and meditate. Extra time to think hard. To ponder deeper. To study yourself. Extra time to discipline yourself. A question. Tanaway mong practices kada adlaw. Gusto ka mahimong extraordinary person? Unsay gibuhat sa ordinaryo nga believer ay buhata. Ngano man? Almost 95% of all Christians are walking in the flesh. Naglakaw sunod. So unsay gibuhat sa 95% ayaw buhata. Unsay language sa 95% ayaw sunda. Palahi gyud ka. Ngano man? We need to be a part of the 10%, of the 5%, and of the 3% nga naglakaw sa wisdom, naglakaw sa espiritu, naglakaw o nagflow sa Holy Spirit. Gamay ra ang nagflow sa Holy Spirit, gamay ra po ang nagflow sa wisdom, nagbaha ang naglakaw sa unod. Nakuha mo yung mahigsoon. Klaro ba? Extra time to study. Extra time to meditate. Extra time to pray. Extra time to think hard. Pinsar. Extra time to pay attention to the voice of the Spirit within. Saynan ka ng extra time to pray kung ang ordinary pastor mo ampog 5 ka oras, imuha, himuon mo 8. Kung ordinary nga pastor mo, ampo lang, mubasa lag libro, mubasa lag Bible, kausas ka simana, ikaw kada adlaw. May kita habit. Ano man? Una akong giingon mga igsoon, gara. Di man guys siguro nimo makita ang resulta diha. Pero sultian ta mo 6 months to 1 year to 2 years sultian ti ka. We will all see the difference nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kini lang ha, tagaan ta mog definition sa failure. Tagaan ta mog definition sa failure, tagaan sa ta mog definition sa breakthrough or success. Kini. Failure is small errors in judgment, repeated every day, accumulated over time. The result is complete disaster. Mauna siya error ha, failure ha, mauna failure. Failure is small error in judgment, small error in judgment, repeated every day, accumulated over time. The result is complete disaster. Breakthrough. Mo na akong definition sa breakthrough. Breakthrough is small discipline. Small discipline. Repeated every day. Small discipline incorporated in your daily routine, repeated every day, accumulated over time. The result is success and breakthrough living. Kini lang, ari ta magsugod. Kini. Tagaan ta mo example. Tagaan ta mo usa ka example ha. Kini. Tagaan ta mo example sa error. Kini. 1 chocolate a day, 1 bar of chocolate a day, repeated every day, accumulated over time. The result is dialysis. 1 glass of Coke a day, 1 glass of Coke a day ha, 1 glass. Bugnaw mo kay pastor. Hallelujah. 1 glass of Coke a day. Repeated every day. Accumulated over time. The result is, kung di pa magrabihan, diabetes. Kung disaster na, dialysis. Kita mo? Okay, nailain. A glass of kamunggay every day. A glass of kamunggay, ha? Kamunggay. Repeated every day. The result is vibrant health. Every day, kamunggay lang. Ha? Kamunggay lang.
1 mantika a day. Accumulated over time. Ba mo kung sa tabo? Heart disease. Bunga mo kay pastor. O saan na ikaw? Ano ka? Magsige mo kami. Iskabitsi, pastor niya. Nagkakain mantika. Hamaw ba? Hamaw na siya. Resulta na. Ikaw mo niyo, Exxon. Now, when we talk about breakthrough living, now, we are talking about designing a life. So, we were dealing with designing a life. We are dealing with the things that we are seeing clearly in the future. Can you see yourself? It's vibrant. Can you see yourself oozing with the life of God? Nag-overflow ang kinabuhi sa Ginoo sa imuha. Or nakita ba ni mo imong kaugalingon, 5 ka tuig gikan karon, puti na nimo dako ang tiyan. Ha? Dako kay kag tiyan. Una, nisapyot na ka, kaya wa kay lakaw-lakaw, gagmay na kay kag batiis. Una, sige na lang kapunga. Ano man? Wa naman kay pasingot. Hello? Kita ni mo imong kaugalingon. Una, 5 years from now, wa kay kwarta. Now, sa ako nagkikaingon, 2 to 5 years from now, moabot yung ka. Question, asa man ka moabot? Are you going to arrive on a well-designed destination or an undesigned one? Kaya kung di na mo i-design ng klaro, 2 to 5 years from now, moabot kag lugar. Moabot ka sa 2 to 5 ka tuig gikan karon nga di ka ganahan sa imong kuyog. Di ka ganahan sa imong lawas kay dako na kay kagtiyan. Di ka ganahan sa imong kaugalingon kay punga na kay ka pirmi ka maluya. Di ka ganahan sa imong balay gipuyan kay daghan kay buslot. Dili na pagtuo. Ano man, kung imo sa ng pangutanon ng Kristohanon nga nagpuyo ana, moingon man siya, pastor, salig man tapos Ginoo, pastor. Ngano man yung pastor nga hayag na mo kay akong ato. Ang imong pagsalig sa Ginoo religious. Wa nimo buhatang imong parts kontrata. God has given us all the tools na, gihatag na niya ng tools, gihatag na niya ng prinsipyo. Mo lagi na akong giingon, ngano nagkalisod-lisod man ka, ang kinabuhi murag bangko. Nya mo adto lang ta permis Ginoo, gusto ta mo withdraw. Withdraw kas Ginoo, Lord, withdraw ko kwarta Lord, tagay ko kwarta, wa kay gideposit. Ngano wa man kay pasensya, wa man kay gideposit ka pasensya. Ngano di makakapasaylo, kay wa man kay gideposit ka pasaylo. Wa man kay gideposit nga gugma, wa man kay gideposit nga kalinaw. Ang imong gideposit permanente, kasuko man, kalagot sa imong isig kaingon. Mo imong gideposit. Mo na nig-adto na mo dito. Ano man ni mo man ihatag permanentes kuas kinaiyahan. Oy, okay mao man imong gideposit. Nganong lisod man kay ka financially? Kaya wa man kay gideposit. Kuha niyo yung zone. Balik ta sa atong team. Designing a life. You need to see the end clearly from the beginning. You have to see the finished product first before you can begin it. You have to see your life as complete and perfect in God. Tanawa imong bana, tanawa imong anak, tanawa imong silingan as complete. Ayaw sila tanawa as sinner. Behold them in Christ as saint. Kay kung imong pagtanaw nila, nausab na sila, di ka mapalayo nila. Pero ang pananaw nimo nila, sasala ka pa na siya. Tansya mo kayo, sasala ka. Lisod na ba ng kinaiya? Kung saan na kinaiya, hindi mo nakita na sinundanan. Ano mo kita katapusan? Kaya na bang klases tinanawan, apektado na ba gini mong pamulsa na? Kaya nga naman, ang makita mo si mong bulsa, wa may suod. Ang makita mo si mong pamugas, ang way suod pirmi. Pero tanaw ni mo katapusan, diya palang sinugdanan, kita ni mo, nga imo sudlanas bugas, anay sod. Tanaw ni mo si mong pitaka, nga wanay sod, moingon ka, salamat Ginoo, anay sod akong pitaka, salamat Ginoo, anay sod akong bank account, salamat Lord, nga akong sudlanas bugas, nga way sod, mapuno ni unya. Napuno na gani sa akong pananaw. Salamat Ginoo, nga akong bana Ginoo, sugarol, nabalaan na. Akong anak, nalaagan Ginoo, buuta na kayo. Salamat, magsige na lang ka pasalamat. Faith is the ability to see things that don't yet exist. Are you seeing yourself transformed by the power of the Holy Spirit in all areas? Are we seeing ourselves
prosper by God's Spirit in all areas. Nakita man niyo kung galingon, prosper ka in all areas, spirit, soul, and body. Una, to be an extraordinary person. Now, kini lang. Practical. Kita kasagaran, we need an extraordinary income. Gusto tag extraordinary income, pero kita, wa ta mahimong extraordinary person. Unsaon guni mo pag-produce og extraordinary income na ikaw ordinary person raman ka? Kada lang. To produce an extraordinary income, you need to be an extraordinary person. To produce an extraordinary experiences, we need to be an extraordinary person. So, pastor, unsa may imong buhaton, pastor? Di ba niingon man ka, pastor, nga our destination, it's not determined by hope, it's not determined by wish, it is not determined by desire. Our future also is not determined by hope. Di na pwede, pastor, kung maglaom tas ugma. Ang Ginoo ay ako ang ugma. Oh, tinuod bitaw, ang Ginoo mo imong ugma. Kung ang Ginoo mo imong ugma, naminaw ka niya. Kung naminaw ka niya, gibuhat nimo ang iyang gisulti si mo ha. Ako niyo may son. Kaya ako, gibuhat man ako. Kung sa gisultis, ginuos ko ah. May lahit mo na pastor ko. Kaya mo na. Dili, oy, parehas rata. Ang kasakit ninyo, parihar po ta kasakit. Naapo ko'y kasakit po. Pero, what I do with what is happening to me, diha ta nagkadiferensya. Muli nagdingon lagi kanina. Kamay na lang yun. What happens to us does not determine the quality of our life. What happens to us does not determine the quality of our future. What happens to everybody. Kita tanan atay kasakit. Dato og pobre, naglakaw sunod ug naglakaw sa espiritu, nagflow wisdom ug wala magflow wisdom. Kita tanan naay kasakit, pero how we respond to it, diha ta nagka-diferensya. What we do, kini baliko na ko ha. What we do with what is happening to us determines the quality of our life. What we do with what is happening to us determines the quality of our future. Dili ta nagka-diferensya. Karnal o spiritual, datong pobre. To what we are doing, to what is happening to us. Mo to niingon ko ninyo pa Sundays. Taking full responsibility to what is happening to us. Taking full responsibility. Wa na nyo kayo blame. It is one of the highest forms of spiritual maturity. The moment you assume full responsibility sa imong kinabuhi nga wa na kay mahayon, then you start to flow in God's wisdom, God's anointing, God's power, God's presence. Musugod kag flow. Ano man? You are now starting to assume full dominion to what is happening in your life right now. So, pastor, katapusan, pastor, okay, kini. Unsao man ako pag-arrive? How will I arrive in a well-designed future, on a well-designed destination? How? Saan man ako pag-abot? Tara. Una sa tanan, let me remind you that your present state of consciousness, your present mindset, your present location, you cannot change it overnight. Di yun na nimo mausap overnight. Imong mindset, imong state of consciousness, ang imong location, you cannot change it overnight. But, you can change your destination overnight. You can change your destination karon dayon. Kung mausab nimo imong destinasyon, pangutana na pod, unsao man ako pag-abot sa usa ka destinasyon nga gidesign sa Holy Spirit para sa akong kinabuhi. How will I arrive to a well-designed destination prepared by the Holy Spirit for me? Kibaw pa mo, unsaon na ito pag-arrive diha, unsaon ito pag-abot diha? We need to change direction. Usbo na to atong direction. All we need to do is to change our direction for us to arrive to a new destination. Balikon ako. Usbo nimo ang imong direksyon para moabot ka sa bag-ong destinasyon sa imong kinabuhi.
Simple rin yung kayo. Pangutanon kanyo, Pastor, how will I arrive to a well-designed destination? You have to change your direction. And your direction, you can change it right now. Mausap ni mo yung direction karon. No, ayaw mo kalimot. Successful Christian living or breakthrough living, it is both a process and a result. Kombinasyon na sa proseso o sa resulta. Your better life, the abundant life that God has designed for us, starts today. Kano sa aman? When you begin the process. Sugod na karon. Pero sa ako nang gikaingon, balik ko, how will I change my direction, Pastor? How will I change my direction so that I will arrive on a well-designed destination? I will arrive to a well-designed destination prepared by the Holy Spirit for me to experience even right now. Saan man ako pag-abot dito, Pastor? Sa ako nang gikaingon, change direction lang. So, mauni akong definition sa change of direction. Balik ko na ko ha. Mauni akong definition sa change of direction. A change of direction means a few decisions in discipline, a few decisions in learning, a few decisions in change of behavior, a change of habit, a few decisions in setting goals that we've let drift before. By doing this, we have started heading to our new destination in life. Kung sa itong change of direction, mauni siya ang change of direction. If you are really serious to change your direction in life para mo abot kas well-designed destination, you need this one. A few decisions in discipline, a few decisions in learning, a few decisions in change of behavior, a change of habit, a few decisions in goal setting that you have, unsa man, gikalimtan nimo before. Sabtan ko yung mga igsoon. Kano sa magsugod ang imong bag-ong kinabuhi karon. The process and the end result mao na gitawag na kog breakthrough living. Gisugda na gani nimong process, nagpasabot na nga moabot jud kas bag-o nimong destinasyon. So may magibuhat kada adlaw, mo tanay mo kog lingon. Na-map out na ganina ni Mugmayo ang imong schedule. Na-map out na ganina ni Mugmayo imong schedule, mga igsoon. Buhata na siya mayo. Set ang imong routine nga imong angay buhaton kada adlaw. Once imo nang gi-budget kita tanan, tanawa ha, dato og pobre parehas rata og oras. Hawa man koy extra time, Pastor. Aw kuha kay extra time, di gyud ka mahimong extraordinary person. Wa man ko koy extra time, kita tanan parehas ta oy, why extra? Datog pobre 24 ra tanan kada adlaw. Ang budget Ginoo sa to kada adlaw 24 ra gyud. Nganong wa kay extra time, adili nimo priority. Mo na klarong pagkasulti diha. Dili nimo priority, na kay laing priorities kinabuhi. Pero if you allow the Holy Spirit to change us, tagaan ka daily routine nga imong angay sundon. Tagaan ka daily routine nga imong sundon. Prayer na kay prayer time, na kay devotional time, na kay mo meditate ka, mo study ka, mo basa ka, na kay panahon mo practice, na kay panahon mo reflect. But sultian ta mo kinahanglan balanse. Spirit, soul, and body. Di pwede nga magsige na lang po kag tuon. Di sa mo lingkuranan, why tindog-tindog. Nga magpahatod na lang kag kaon. Nga hingi mo namang ipahatod, portir man naghana. Nga matingala ka, hala, idako man nakuntihan, nga no man ni. Sakit akong tuod, maglisod mo kong lakaw, o wawag balansi. Nanubra ang imuhang kadagaya sa kalang. Pero sa imong lawas ni mo, kawadon. Ano mo kawadon man? Naglisod ka na maglakaw, tungkol sa kadako sa muntihan. Hindi ko, ganyan mo yung soon. Making a living versus designing a life. Diferensya kayo ng duha. Nga naman, making a living,
Ang imong gitutukan ang adlaw-adlaw lang, pero designing a life gibalanse nimo ang karon ug ang umaabot. Take note ha, gibalanse nimo ang karon ug ang umaabot. Nasabtan ninyo mga igsoon? Manindog talas pagtapos.